Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon mga kabatsyador, meron po tayong gagawin isang angkline na relo, isang binigay sa atin ng ating customer na 2 years na raw po ito na naka-stock. Ayan. Pinare-revive na sa atin ang kanyang makina kung magkakaigi pa. Ayan. Tanggalin natin guys yung kanyang takip. Wow, Ronda 6-1 po ang battery. Yan po ay 775 ang number nya, Ronda. Yan. Tinanggal na po natin yung battery. Okay naman, hindi naman siya nag-leak, pero kailangan talaga yan linisin. Yan, pansin nyo guys, bago natin tanggalin ang kamay, balik natin yung kanyang steam para maikot yung kanyang hands. Yan. Yan. Oh, wala po tayong ibang patungan, kaya yan, medyo manipis po ang niyan, kaya kailangan natin siyang kitin ng screw. Then tanggalin na po natin yung kanyang dial para malinis natin. At yan po yung kanyang dial. Habang tinatanggal po natin yung mga screw, yan, 3 po ang screw nyan. Yan. Then mamaya po ililinis natin yan. Tanggalin muna natin lahat yung mga mechanical. Medyo mahirap po magawa ng ganyang mga maliliit. Isipin mo guys, kasi laki lang ng ng kuko yung makina. Wala po yung aking kayang patungan, kaya diyan ko lang muna linagay. Yan po yung screw ng yan, ng circuit block. Yan po yung circuit ng yan, yung kulay green na yan. Remove natin muna yung battery contact para medyo malagkit na yung mga niya piyesa niya Habang tinatanggal natin guys yung yung screw ng yan, ito po yung sa coil, yung coil. Kailangan maingat po tayo dyan kasi baka masugatan natin. Yan, hindi po yung tatakbo pag ganyan. Ingat tayo sa pagtatanggal yan. Yan, i-remove na rin natin yung yung mechanicals niyang nasa loob. Medyo kailangan ng ingat dyan sa pagkaano nyan napakaliliit guys yan. Yan, ito po yung bridge ng mechanical nya. So, medyo dumikit na nga yung center wheel. Hindi siya makapitan ng twister. Medyo kailangan dahan-dahan lang yan Yun. Yan po yung tatlong na yan. Ito yung step rotor. Yung rotor na madumi na yan guys. Yan. Ayun po yung magnetic bridge na yun. Yan. Lilinisin natin. Diniyok saka kailangan kalasin natin yan dyan sa may steam na yan.
Bali lilinisin lang po natin yung ano lang, yung pinaka loob lang ng mechanicals. Yan, loob na yan. Sipin nyo guys, napaka ano, dumudulas yung tweezer ko. Okay. Dim. Ngayon guys, balilinisin natin yan. Hindi natin kakalasin yung ano yan, ibabaw. Yan, linisin na lang natin ng fluid. Yan guys, so bali, naku, ubusan pa ng ano, fluid. Bukas tayo ng bago para ano. Tama na, watchador. Yan. Ngayon po yung fast forward natin para mas mabilis. Yan. Kailangan po natin babad muna lahat para yan. Ito nyo guys, inisisa natin yan para yan po yung circuit lock natin. Then habang pinatutuyo natin guys, yan, linis natin yung washer ano, gasket ng makina. Yan yung takip. Medyo madumi na nga yan. Habang pinatutuyo natin yan, madali lang po pag ano yan, pag yung walang problema yung mga ano niya, mechanicals or ano, yan pinatuyo natin ng konti para bago natin na symbol malinis na. Yan. Yan, ready na natin para i-assemble. Yan yung bridge, tuyo na. Kapit muna natin yung kanyang steam, yung set ng steam. Kapit natin yung yoke. Yan. Ang adjuster. Yung cover ng ano para hindi siya tumalon. Kailangan niya na screw para yan, screw. Medyo nadaplis ang ano. Yan, then yung mga mechanicals niya ready to ano na siya guys. Set up na natin. Yan, ito po yung ano, magnetic ano, page na yan. Nakakabitan ng step rotor. Then kabit na rin natin yung coil. Maingat po tayo sa pag-ano niyan, hawak niyan. Yan, then screwhan natin yan. Yan, naka-screw. Ito po ang ano yan, ito yung rotor, yung ano na yan, magnetic rotor na yan. Yan, ito po yung nagpapatakbo. Meron po yung paraan para mapatayo nyo dyan sa butas na yun. Halagyan nyo po yun ng magnet sa ilalim. Kasi mahirap yan patayuin niya pag walang magnet. Yan. Kailangan may magnet po yun sa ilalim dun. Lalagyan nyo siya ng maliit na magnet. Then kabit nyo na yung bridge. Medyo talagang mahirap dyan magpaano. Magkabit yan pag walang, hindi nakatayo yung magnetic ano yun. Yun. Kailangan yun may magnet sa ilalim para nakatayo. Yan. Ganun lang guys kabilis. Siguraduhin nyo lang lahat nakapasok sa J-Wheels yung mga mechanicals bago nyo siya screw para naman hindi siya mabali.
Yan. Pag may kabit na natin yung madali na lang yan guys. Then kabit nyo yung battery contact, malinis na yan. Then yung resistant para hindi siya mag grounded yung battery, plastic na yan. Then yung circuit lock IC, ayan po yung IC. Lagyan nyo ng screw yung doon nakakonect sa coil, yung circuit. Yan. Then kabit nyo yung bridge. Yan mahirap yung guys na yan sa bridge. Yan sa mga rilong itong pinakamahirap magpalit ng battery, kasi marami ako minsan na encounter na nagbibili sila ng battery, sila naglalagay, nasisira yung coil, tinatamaan pagtanggal ng battery. Yan. Pakita natin guys ito ayusin pa natin yung kasi meron yung pinaka level dyan na yan, palit tayo ng bagong battery. Tingnan nyo guys kung paano magpalit ng battery. Talagang kahit ako nahirapan din ako dyan. Yan. Yan, din ganyan, naka-position. Hidiin nyo ng kamay yan para then may butas yung yung clip na yun, patras yung babatakin. Ingatan yung tamaan yung coil na wag sanang dudulas yung tweezer. Yan, dindiin nyo, ayun, para naka-clip yan. Ganyan guys. Ngayon try natin kung gagana. Okay, sana gumana mga kawatchador. Wow, okay. Ibig sabihin okay pa ang circuit, kasi kung hindi siya gumana, sira ang circuit. Yan. Then lagay na natin yung dial guys. Kabit na natin. Yan. Hidiin natin yung dial post ng dial papuntang bridge para hindi siya umangat. Yan. Then kabit na natin yung kamay. Yan. Center sa 12 o'clock para yan. In our hand, second hand. Yan. Then in 6 second ikabit nyo na para malaman natin. Yan mga kawatchador, lidiin mo lang yan ng banayad. Yan, okay. Ready to na guys yan, lagay sa case para pwede nang kunin bukas ng may-ari. Ganyan lang mga kawatchador ang pag lilinisin. Yan yung rubber, yung kanyang gasket na plastic. Then ipipress natin yan guys, hindi yun kaya ng kamay pag ganyan. Yan, yung pressing tools, hindi mo kaya ng kamay yan pag ganyan mga Swiss made, talagang mga yan. Yan, balik na natin yung spring bar. Ganun lang mga kawatchador. Yan. Okay, yung guys, tapos na. Ganun lang kadali. Ready natin. Yung guys, shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan at subscriber. Maraming salamat po sa panood at hanggang dito lang. Bye bye po sa lahat. Thank you.